Sa Baguio City, ongoing ang search and rescue operation ngayon sa landslide na nangyari kagabi. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Puspusan ng search and rescue operation dito sa area para mahanap ang 6 pang nawawala. Ilang bahay kasi ang natabunan ng gumuhong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan natin dito sa lungsod. 4 nga ang kumpirmadong patay, 3 naman ang naiiligtas ng buhay. Hanggang sa mga oras ito, Connie, gaya ng inyong nakikita dito sa ating likuran, talaga namang sa kabila ng napakasamang panahon at napakalakas ng ulan kani-kanina lamang, ay tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation. At sa punto pong ito, makakasama mismo natin ang City Director ng Baguio City Police Office na si Colonel Ruel Tagel. Sir, good morning. Sir, dito lang po tayo. Live po tayo sa Balitang Halik. As we speak now, sir, ano na ho ang ginagawa ho natin sa operation? Kasi we understand kanina, nagmano-mano po kayo. Hanggang ngayon po ba, mano-mano pa rin po ba yan? Or gumamit na po kayo ng mga heavy equipment? Yes, sir. Yung search, until yung operations po natin is search and search rescue retrieval. Ano? So umasa pa rin po tayo na may buhay po tayong makukuha po dito. Kagabi po, gumamit po kami ng yung mga jackhammer breaker. Just so to, kasi yung isang bahay na nadali dito is concrete. That's why we have to go through yung slab. Doon lang po ko gumamit ng yung concrete saw. But for now, nung nakita mo naman na wala, kasi gumamit din po kami ng yung life detector. Ano? Tapos yung snake eye, just to look into. Pero sa possibility na buhay. Unfortunately, walang nag-register, but still, sabi ko nga, we are hoping na mayroon pang bubuhay. That's why, ngayon po, ang ginagamit po natin is yung water pressure muna, no? Just so to prevent extra force that will be mag-i-impact po dito, which will add to further collapse ng yung lupa. CD, bukod sa buti nga ngayon, medyo tumila ng Connie. Alam mo, ngayon lang tayo nakaranas actually ng medyo walang patak na malakas. Ano? Sir, bukod po dito sa ulan, ano ho ang challenge sa mga rescuer dito ho sa inyong ginagawang operation? Yung terrain, nakikita nyo masyadong matarik po. So very steep po yung, that's why we have to be careful. Ano? Baka mamaya yung mga rescuer magiging biktima rin. That's why yung napapansin nyo, binabantay rin po natin yung mga rescuer just in case may mga pending na danger. Ngayon po. Alright. Sir, so sa ngayon, we're still looking for 6 or more or 6 na lang po talaga? Yes, sir. So all in all, ang hinahanap po natin 13 missing. Ano? So from the 13, 7 po yung na-extract po natin, then hinahanap po pa natin yung 6 po. Okay. CD, the possibility of using the heavy equipment to make at least the operation faster? Yes, ma'am. Actually, mga portable na heavy machine is why it is because tingnan niyo po hindi po accessible itong lugar na ito. No? Kaya yung portable, yes, sir. Alright. Yes. CD, ito obviously this is a landslide prone area. Hindi tayo expert pero nakita natin nasa bundok. We'd like to ask po, hindi ba ito nasabihan na lumikas kasi tuloy-tuloy ang ulan? Ayun naman po yung ginagawa po natin, pinagsasabihan. Hindi lang kapag may typhoon, habagat, or any weather disturbances that ang consequence nito is heavy rainfall. Nasasabihan po sila. Actually, 100 meters from here is the evacuation area already. Alright, sige. Thank you, CD. Update mo si later. Connie, yan na po muna ang latest dito sa patuloy pa rin ginagawa na search and rescue operation dito nga sa pinangyarihan ng landslide. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marisol Abduraman.